Mapupo tayo. Ngayon po ay nasa kawikaan tayo. Ayon po sa binasa ni Mr. PB. Yan, sa kawikaan, chapter 14, verse 30. Yan. Minsan, may mga magandang makukuha benepisyo sa paglalaro. Halimbawa, yung mga laro na nagbibigay ng focus. Sabi natin sabay-sabay focus. Yun ang dadala sa atin sa focus. Halimbawa, yung chess. Magandang maglaro ng chess. Sapagkat sa chess, natututo kang makasentro sa kung paano ka hindi matatalo at paano ka mananalo. Yung dama. Yung mga larong nag-train ng ating utak, ng ating isipan, lalo nagdadagdag sa ating mga subconscious mind ng mga bagay na taktika, technique. Sa chess maraming matutunan dahil ang chess ay maraming galaw, maraming movement. May mga kanya-kanyang tawag ang bawat galaw, ang mga piyesa. Dahil ang larong chess ay sumisimbolo po sa papapatakbo ng isang kaharian. Paano ang galaw ng king, ano ang galaw ng queen, ano ang galaw ng kanyang mga bishop, mga pare, mga Levites, anong galaw ng kanyang mga kabayo, ng kanyang rope, yung tower, ng kanyang mga pisad, ng kanyang mga food. So everything, yung lab ng movement at pakinabang ng mga yon ay kailangan malaman nung naglalaro. So kailangan doon ng focus. Ang isipan na walang focus, ibig sabihin wala po siyang karamihan sa mga isipan na walang focus, yung po yung mga isipang hindi matiwasay. Sabi doon sa binasa ni Mr. JB. Ang isipan na po matiwasay, so napakalaro. Basahin po natin sa magandang balita na aking doon sa Bible ko. Sabi po na, ang payapang isip nagpapahaba ng buhay. Sabi niya, ang payapang isip nagpapahaba ng buhay, ngunit ang pagkaingit ay nagpapabulok ng dugo. Malupit ano? So ayun may mga kakasakit, yung mga karamdaman sa katawan, sa laman, minsan bunga po yan ng pag-iisip. Kaya mga stress, ano po ba? Depression. Karamihan ang salitang stress o ang depression, bunga po ng sakit sa pag-iisip. Sabi natin, anxiety. Sino yung mayroong mga anxiety? Yung matinding mga pagkaalala. Minsan ako nangyayari sa akin yan. At kapag may sakit ang bata, hindi ako mapakali. Yung ganon. Kailangan makita natin, ang sabi dito, yung mapayapang pag-iisip, sabi niya, nagpapahaba ng buhay. So yung peaceful mind, sabi nga po sa sali na binasa ni Sister Baby, matiwasay na pag-iisip. Sabay-sabay sabi natin, matiwasay na pag-iisip. Ibig sabihin, matiwasay, mapayapa. Yan ang kailangan natin makuha at sino nagbibigay ng matiwasay na pag-iisip. At syempre po, dapat makita natin ngayon. Kaya ang pagkat po ng ating pinsay ngayon ay mindset. At ang magsiset niyan, ang magsiset po niyan tayo. At yun ay ibibigay ng ating Diyos. Tinan po ninyo, minsan ang Panginoon ang umusya ay muling nabuhay. Kung nabasa niyo na po yun, muling nabuhay ang Panginoon. At ang mga lagad ay nagkaroon ng naguluhan sa kanilang pag-iisip. Ang nagkahati-hati ang isipan ng tao. Although, sama-sama po sila sa kapulungan at nananalangin. Pero hindi po sila mapayapa. Sila po ay takot. Kung nabasa po ninyo, nakasara ang mga pinto ng kanilang bahay. Dahil meron silang iniisip, takot sila sa persecution. Dahil isa na silang sekta eh. Ang daan, ang pangalan ng church noon. The way. So makikita po nyo, takot sila kaya nakasara sila eh. At lalo pa sila sa upper room. At ang Panginoon ng muling buhay, dinalaw sila, pinuntahan sila, at saan dumaan si Lord? Dumaan sa pader. At ano sabi ni Lord? Ano sabi sa kanila sa kanila? Ang kapayapaan ay sumainyo. So, my peace be with you. Sabi ng Lord. Ibig sabihin sa Hebrew, Shalom. 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 Sumainyo ang kapayapaan.
Dahil ang isip na magulo, alam nyo na, ang isip, walang direksyon ang isipan, hindi maganda pala ang resulta niyan. Ayon sa wisdom, ayon sa kawikaan. Sabi niya, kapag ang isipan ay magulo, hindi payapa, karamdaman ang kasunod. Amen. Magkakasakit ang tao. Siyempre mo, problema mo lang ng bagay, magaling kang tumanda. Tingnan mo yung katabi mo, aminin nyo kung maraming problema yan. Pag lumabas ang mga pliges, sa noong, sa pisngi, pumuti agad ng buhok, ibig sabihin, daming problema niya, dala-dala. Problema niya asawa niya, problema mga anak niya, problema manugang niya, pati ibang tao problema niya, pati yung mga chismo sa kapitbahay, problema niya, lahat dala-dala niya. Tatanda, madaling mamatay, kahit mananampalataya ka. So, ang kalaban ng mananampalataya, alam ni Satanas yan. Kaya nga sabi ni Pablo, sa Ephesians chapter 6, kung ngayong inunood, Ephesians chapter 6, sinabi ni Apostol Pablo sa chapter 6 verse 10, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin yung aral ng kaligtasan para magkaroon kayo ng kapayapaan sa isipan. Kasi pag nawala ng kapayapaan ng isipan mo, ang heart mo, magkakabog-kabog yan. Magiging impressive, di ba? Ang isipan, yan ang nagsasakap ng lahat ng nakikita ng mata, lahat ng naririnig. Si isipan mo ang parang ano yan, parang bagaw, parang atayan. Siya yung parang kidney. Siya yung nag-absorb ng ano. Okay. Kaya pag na-absorb yan at hindi payapa, ang puso mo magkakabog-kabog. Dahil yan, impressive na. Magiging ano ka na. Yung ano ibig sabihin na yan. Yung palaspul na. Ay, sabi ng salita ng Diyos, yun daw kung yung hindi payapang pag-iisip, ayan, anong mangyayari? Magiging mainggitin. Pag hindi payapa ang ating pag-iisip at hindi natin alam ang promise ni Lord, katulad ng kinanta natin kanina, mga pangako mo. Diba? Pangako mo, yaking pangahawakan. Ano ang promise ni Lord ng hawak mo para magkaroon ka ng kapayapaan? Anong Word of God sa Bible ang pinangahawakan natin para magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi tayo mainggit sa kapatbahay na lumalaki ang bahay at gumaganda ang buhay at tayo mahirap lamang. Paano tayo magiging payapa? Siyempre, ang sabi ng demonyo, tingnan mo. Kaya tutulong ang kanyang nainggit. At pag nainggit ka, anong nangyari? Cancer sa buto ang kasunod. Kasi yung utak mo ang atakihin eh. Pag nagkaroon ka ng inggit, nagkaroon ka ng envy, ang sabi po dyan, cancer sa buto. Magkakasakit. Ang sakit pala galing lahat yan dyan. Bunga ng, siyempre, kung may problema ka na mayroon ka ng anxiety, di ba, pag may mga problema, makinig kayo, yung maraming stress sa asawa, ang ginagawa, binubuhusan lang sa kain ng kain. Imbis na problema, kain ka lang ng kain. Mas kakakain mo, na high blood ka, patay ka. So walang ka ng wisdom. So ang isip na magulo, ang isip na walang direksyon, impulsive ang puso niyan. Ang emosyon niyan, padaskol-daskol. Walang control. Padalos-dalos. Kaya ang pinakamagandang bantayan, ang sabi ni Pablo, isuot yung helmet. Dapat alam ninyo kung ano ang wisdom ng salita ng Diyos. Yung utak bantayan, sapagkat yan ang battlefield na sinasabi. Kaya magandang i-train natin ang ating utak, i-train natin ang isip doon sa mga bagay na makapagdadala sa atin, sa pangako ng Diyos, para magkaroon tayo ng peaceful mind. Tingnan nyo, minsan nga sa bayan, nung ako'y nasa bayan, sabi ko, mag-dunwas tayo, ayaw magsipag-dunwas. Nag-dunwas na, gisipag-tulog pa. Ay lumindol ng 7.7 nung time na yun sa Baliti. Yung ayun, Baliti. Puro kahoy di ba? Kondensimento. Talagang akala ko babagsak ng buhay. Yung mga kasama ko rin sa church, iba ang nangyari, ganun, sa takot. Ang medyo tumigil na, Pastor, magdibuso na tayo. O ngayon, magdibuso. Dahil kailangan ng Diyos. Ayun mga taong, ako nararamdaman ko, nung naglilindol, doon ko naramdaman sa sarili ko, na kahit naglilindol, nakangiti ako. Eh din pala kasampala ng palataya ko ng time na yun. Ibig sabihin, payapang isipan ko. Ay, kung maglindol,
Pag namatay, hindi kay Lord. Kasi nakasulat sa Bible, mabuhay kayo sa matay, tayo sa Panginoon. Yun ang isipan ng tao may payapa. Ang sabi niya, to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Pablo, kung ano man kung mamatay ako sa persecution, sapagkat sabi niya, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay sa Kanya ay pakinabang. Yun yung pangapangakong, yung mga tao mayroong taglay ng mapayapang pag-iisip na naman mangyari. Isipin mo, punta na nga siya sa Jerusalem, pero sabi ng mga kapatiran, may dumating na ang pangalang Agabo ng propeta, kinuha ang sintro ni Pablo, at pagkatapos ginapos niya ang sarili ng sintro ni Pablo, at sinabi, ganito ang mangyayari sa may-ari ng sintro na to. So yan ay prophecy, ay foretelling. Kasi mayroong mga propeta talaga eh. So pagkatapos nun, nung marinig nila yun, yung prophecy na yun, na ganito ang gagawin ng mga elders ng Jerusalem sa may-ari ng sintro na to. Pagkatapos pinalik ang sintron. So sinasabi na po ng propeta na pagdating ng Jerusalem, si Pablo, gagapusin mo ulihin. At nangyari naman. Kaya ang sabi ng mga kapatiran, hinimok nila si Pablo, na huwag nang pumunta ng Jerusalem. Sabi ni Pablo, ano ba't pinangihina nyo ang kalooban? Handa akong matayin. Matapos ko lang ang takbuhin pinagagawa sa akin ng Diyos. Eh huwag nyo akong pakilaman, huwag nyo akong hinahin. So nag-go. Di ba payapa? Eh kung hindi payapa ang isipan mo noon, aba, oo nga, susunod tayo sa mga bagay na hindi natin alam. So kailangan ang ating bantayan ay ang ating pag-iisip. Sabi nga po sa New Living Translation, sabi niya, a peaceful heart, ang ginamit po dito heart. Ibig sabihin, konektado kasi sa isipan ko. A peaceful heart, sabi niya, leads to a healthy body. So, mapayapang puso o isipan, ang sabi po niya, nagdadala ng malusog na pangangatawan. Andiyan po kayo mga kapatid. Ako, nung Merkulis yata yun, natin na po ng estudyante, siyempre, basang-basa pa ang daanan. 3 linggo lang tubog. Natin na ng estudyante, sumama pa si tatay dahil marami daw siyang bibilhin. Sumama. Paglusong namin ng Blue Rock, biglang lumusot yung unang ko. Baon yung gulong ko, kalahati. Nakasubsub palusong. Di lahat ng ligat na sa unahan. Yung mga bata, nakumpugan sa unahan ng sidecar, sa unahan sa loob. Nagreklamo yung tatlo dahil nausog sila dun sa baba eh. So pasipunta, para makaahon, binuhat ko yun. Binuhat ko po yun, napuwersa ko yung aking katawan. Ano ngayon, masakit po ang aking likod. Parang mayroong napunit sa likod ko na sobrang puwersa. Sabi ko sa tatay ko, tulungan mo ako. Ay, bakit kumilos? Pinilitan ko ngayon na nakatulong siya nung maaahon na. Pero naramdaman ko. Tapos, yung hindi ko gano'ng naramdaman na sumasakit, nagkaturpa ako ng raba para tampakan yun. Akala ko, ako lang nauna bumulusot doon. Si Tangkat pala, nauna pa lang nabulusot doon. So, ako yung pangalawa. Kaya, ang ginawa ko, ng project, tampak ako talaga doon. Hindi ko tampakan natin kasi, pero iso sa dati. So, pagka, meron ka nararamdaman kung ano-ano ang iisipin mo. So, kailangan magkaroon ng kapayapaan. Tapos biglang nagkaroon ng devotion. Sabi naman, Psalms 24:26. Sabi doon, ang lahat ng nasa mundo, ang lahat ng tao rito ay pag-aari ng Diyos. Then, magi sa isip ko, pag-aari pala ako ng Diyos. Sabi ko, Lord, tingnan mo yung pag-aari nyo, masakit likod ko. Sabi ko, Lord, hinihingi ko kung ayusin yung likod ko. So, umaling-galing naman, umayos-ayos. Tapos pagkagabi, pinahilot ko kay di po naligo eh. Pinahilot ko po, nakarilig-rilig po ako. Napayagan ng mga langis-langis. Pero nagkaroon pa ako ng kapayapaan. Halimbawa, nakaraan, si Prince, makit yung dito niya. Ano-anong nalabas sa isip, dalhin na kayo sa ospital. Tapos, prayer meeting po yun. Dahil prayer meeting, sumagi sa isip ko, Lord, kayo po may-ari sa amin, kayo may-ari sa batang ito, pinagkalang ito sa amin. Sulubot po sa may higaan,
Lugod sa Panginoon, kunin ng kanyang mga pangako. Tapos, pinabangon ko siya, at pinakain, nakasulbo lang ng konti, mamaya antok na ako, natulog na ako. Natulog po siya, pag-gising po niya, wala na pong nararamdaman. So, salamat sa Diyos. So, ang kapayapaan ay yan po ang natatanggap ng kapayapaan, bunga ng pananampalataya. Sabi po ni Pablo, isuot ninyo ang balon, ang helmet ng kaligtasan. Ibig po sa inyo, message ng salvation. Meron tayong knowledge sa salita ng Diyos. Paano magkaroon ng kapayapaan? Pagka wala po tayong kapayapaan, ito pang kalunod. Sabi niya, a peaceful heart leads to a healthy body. Jealousy is like a cancer in the womb. Yun daw pong pananaghili, yun daw pong selos. Jealousy ang ginamit dito eh. Yung selos, nagbubunga ng cancer sa buto. Minsan sa pagkain, pero ang sobrang stress o sobrang pag-iisip, walang kapayapaan, walang pag-iisip, ang sabi ko ay hindi katakatang magkaroon ng karamdaman. Sabi sa King James Version, ang ginamit ko rito, a sound heart is the life. Sabihin sabay-sabay, sound heart. Minsan, pupunta kami sa prayer mountain, kung saan-saan, at ang sinasabi, magsa-sound mind kami. Alam po ba niya ibig sabihin ng sound mind dito? Ang ibig sabihin ko rito, sabi sa Greek, ay marti. Marti. O health or healing, cure. Naghahanap tayo ng fruit sa ating isipan para magkaroon tayo ng tinatawag na mapayapang pag-iisip. Magsa-sound mind kami. Sabihin, ano na? Kumbaga, pagod na. Minsan po ako, sabayan dahil sa akin nakakarga yung pagiging assistant pastor, yung tungkulin yung pastor uno, tininuno. Pag wala siya sa akin nakapagod, so lahat ng trabaho, sa prayer meeting, sa Bible study, sa pagdadalaw, sa akin po lahat nakapagod yun. Ako po lahat ang gumagawa noon. Akin pa dito sa Mabesca. So, meron pang panaba. So, bago pa rito ko, sa sobrang pagod po ng aking katawan, pumupunta pa ako ng Gethsemane Prayer Mountain. Alam mo yung ginagawa ko doon? Magsa-sound mind lang. Alam mo, pagdating ko doon, nagsubayad ako. Paghapon, pagdamag ko, tulog. Tulog lang. Pag nakatulog, pag-iising, makapag-pray na, ayan. Bababa na ako. Ayos na ako. Healed na ako. Cure na ako. Yung po ang ibig sabihin ng sound mind. So kaya minsan, kailangan natin ng retreat, kailangan natin ng lumayo muna sa kung saan, alam mo, pagod ka, napapagod ka. Kailangan pumunta sa, minsan, dati sa bayan, ang ginagawa, pumunta lang ako dito sa bali, pumunta ako yung ginagawa, tapos pupunta ako doon sa ilog, umupo sa mabato, at higa-higa doon, ang unang ko'y chinelas, at higa-higa doon sa bato, yun lang. Eh ngayon, kung pagod ako dito sa bundok, wala na akong mapuntahan eh, sanay na ako dito. So anong gagawin ko? Dati, umakit pa ako doon sa taas, doon sa tuktok nila Sister Wayne. Gumawa pa ako ng puno doon. Akit ako doon sa puno ng mulawin, higa-higa doon sa taas. Ayan, nakapag-press ko na. At pag nakatulog na kalahating oras, ang oras, baba na. Kailangan pula talaga natin yung mga kapatid. Sino po sa inyo dito pagod na? Pagod na ang isip, pati puso. At nagsasabi na, gusto ko nang bumigay. Suko na. So sound mind, sabi sa sound mind. Yung daw may sound mind, magiging malusog, magiging cure, magkakaroon ng healing, magkakaroon ng prophet para sa kanyang isipan. Kasi minsan mayroon pagalingin yung isip. Pag ang isip lumala, di kataka-taka, balang araw, kung hindi gumaling isip natin, hindi na, bumigay na yan, lalakad ka na sa kalsada. May bit-bit ka na rin sa ako. At naglalakad ka na rin. Nalala ko rin, di ko na nakikita yung babae dyan sa amin utang maliit. Lalaking galit sa lalaki pag nakakita ng lalaki. Ha? Patay na ba? Yung grabe yung inabot ko yun.
Minsan nasa lubong ko yun, hindi ko kilala. Nasa lubong ko, nakamotor ako. Sabi niya, ayun mga lalaki. Sabi ko, ha? Sabi ko, mga lalaki. Tapos nakita ko, kulot ang buhok, hindi naliligo. Sabi ko, may tama ang isip ko. Ang kwento daw po, no, narinig ko lang sa mga chismis sa daan. Yun daw po ay bagong panganak na natuklasan ng bababayang asawa niya. So ano nangyari? Ay stress. O hinamin yung isipan dahil sa kaiisip. Kaya yung sobrang pag-iisip, baka hanginin yan, yari ka. So anong kailangan? Kunin natin ang pangako ng Panginoon sa salita ng Diyos. Isuot natin. Isa pang sinabi ng Panginoon ni Pablo sa Ephesians 6, chapter 6, verse 10, isuot ninyo ang baluti ng pagiging matuwid. Dibdib po yan eh. Puso po ang target niyan. Kasi ang ginawang halimbawa ni Pablo dyan, yung kasukutan ng isang mandirigma na may proteksyon. So sabi niya, yung isipan, protektahan, yung dibdib naman, yung puso, maprotektahan ng abinan ng pagiging matuwid. Baluti ng pagiging matuwid. Yung baluti po yung sinusuot ba? Na kahit palasuin, kasi bakal po yun, hindi tumatalaw. Sabi ni Pablo, yung mga wiles of the enemy, yung mga spirit, yung mga palaso na tumusok diyan, hindi tatalaw sa puso. So kaya mapanganib, kaya sabi niya, ang kailangang alagaan ng mga alagad ngayon ay ito. Kaya nung mga alagad, nung sila ay takot, dinalaw sila ng Panginoon. Sila hindi pinabayaan ng Panginoon. Kahit yung dalawang alagad na naglalakad sa lugar ng Emmaus, di ba, yung dalawang alagad, sinamahan ng Panginoon yun. Hanggang sa, alam nyo, nag-communion pa. At nung nag-communion, nabuksan ng isipan nila, nasinunod pala kasama nila. So, anong sabi? Natanggap nila yung promise nila, nagkaroon sila ng tinatawag na peace of mind. Kasi sabi nila, siya pa naman ang inaasa namin magliligtas sa Israel. Magbabalik ng karyan ng Israel. Pero sayang. Kasi yung dalawa, hindi pag-aanong baon sa, kung hindi pag-aanong matatag sa pananampalataya, hindi pa naiintindihan. Kaya pinatag ni Lord. Kaya yun, tumatag sila. Na naging solid foundation ng kanilang pundasyon. Sa Panginoon, dyan meron silang peace of mind. Tingnan niyo yung mga peace of mind. Si Pablo at si Pedro sa kasiwan, dahil talagang tubok na sila sa pangako ng Diyos, sa pananampalataya, nung sila po hinugupit ng mangarang tungkol kay Jesus, hindi po sila nalungkot. Hindi po sila nakawala ng pag-asa. Kundi ang sabi doon, masaya sila. Dahil loob ng Diyos na sila napalo dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Yun ang matindi. Meron silang peace of mind. Halimbawa si Anania, inutusan ng Panginoon, pumunta ka sa Kalimatuwid at puntahan mo ang Saulo na nangangalang Saulo at ipanalangin mo siyang siya'y makakita at magpuspos ng Espiritu. Kung malaman po ito ni Anania na Lord, marami na ako ng balita sa taong yan. Kaya nga nandito yun para pulihin ang mga sumasamba sa iyong pangalan. Ang mga nasa daan. Sabi niya, hindi, huwag kang matakot. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, puntahan mo siya sapagkat pinili ko na siya. Wala palang sinabi si Lord, huwag kang matakot. Ang sinabi Lord, hindi, puntahan mo siya sapagkat pinili ko siya. Nung marin niya na pinili ko siya, ibig sabihin, wala na siyang dapat katakutan doon, nagkaroon na siya ng mapayapaan. Kaya pagpunta niya roon, maliwanag sinabi niya kay Pablo, kapatid na Saulo. Sinuko rito ng Panginoon is na nagpakita siya daan upang ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo at mamubisman. Sa atin po, meron po tayo mga pinakatakutan. Pero ang kailangan po natin ay unawain natin ang mga pangako ng Diyos. Set natin ang ating isipan doon. Dahil ang sobrang pag-iisip nakaka-apekto sa puso at dahil diyan, karamdaman ang naghihintay. Pero ang mga tao mayroong pananampalataya, nagiging mapayapa ang pamumuhay. So sana po ngayon, maganda po yung natutuwa po ko sa mag-aasawang pastor. May kaibigan po Pastor Mel Campiso. Pagpagod, dahil malaki ng kanyang kongregasyon, marami na po mga branches ang kanyang church. So marami sa mga pastor na hawak na pinangungunahan. So ibig sabihin, the more na lumalaki ang church ni Lord, the more na lumalaki ang mga pasanin niya sa buhay. So
Silang mag-asawa, maghapon lang yan, magsa-sound mind. Ang gagawin ng mag-asawa, magmumutro papuntang Baguio, maghapon, tapos babalik. Sabi nga ng dalawa, tawa lang ba sila ang tawa ng mag-asawa pag inaabot sila ng ulan? Masaya sila. Ibig sabihin, nawawala sa kanila yung mga, nakakahanap sila ng pinatawag na mag-cure sa kanilang ano. Minsan si Rowell, nagulat na ako dumating. Ewan ko anong gagawin. Wala kami, kumitaban mo siguro sa akin. Wala naman. Nag-bike lang. Tapos nagbitig-bitig doon. Kwento kami saglit. Pero laro yung mga bata sa kayong aso. Maya-maya yung puto sa ilong. Tapos bumalik. Siguro nag-sound mind lang. Kwentuhan lang kami, siguro pastor, nag-share, nagka-tricycle na ako. Kalampakan natin ang Panginoon. Doon sa kanyang sinasabi na nangyari sa kanya. Para may service na daw po sa trabaho at may service na rin Panginoon. So makikita po ninyo, nagkakaroon ng focus. Yung isipan. Dahil nagtatagumpay. At dahil yan, hindi nagkakasakit. So kaya bantayan po ninyo ang iyong isipan. Magkaroon po tayo ng focus. At focus po tayo sa Panginoon. Sabi sa Hebrew chapter 12, verse 2, fix your eyes on the Lord Jesus, the author and the finisher. I-focus natin ang ating paningin sa Panginoon Yesus na simulan at nagmulan ng ating pananampalataya at magtatapos nito, nagpapasakdal dito. At pansinin po ninyo, bakit sa kanya nakapokus? Dahil silang po ang tunay na kapayapaan na nagbibigay sa atin. So every morning, kagabi po, hindi ko na isulat ang aking devotion, nagbasa lang po ako ng video, wala akong reset. Kasi hindi nga po magandang kondisyon ng aking katawan. Tapos kinagabihan, wala pa yung bata dahil sa sipon. Yung nahinog na ba yung plema, yung upo, nagwawala siya, hindi may sinat. Yung isa, ayaw ma-istorbo kasi gusto niya matulog. Ang gusto ng bata, nararamdaman niya na nandun yung presence ng tatay niya. So kailangan tumabit. Pag nararamdaman niya doon, at naririnig niya, kumakalong siya. Iyak ng iyak, iyak po ng gamot. Pagkatapos kumukay ng gamot, ayun na. Tapos prayer. So mga kapatid, sa buhay natin, ang kailangan po natin alagaan din sa ating sarili ay hindi masamang magpag-adik tayo sa trabaho. Pero kailangan mo ng pahinga. Kailangan mo ng sound mind. Sabi ng sound mind. Sabi nga po dito, yung healing, yung cure, yung heal, rocket, sound, mind. Pag pagod ka, manap ka ng iyong fan. Ano yung sabi ng fan? Yung parang paraisong maliit na kung saan mo ka marirelate. Kaya minsan, sabi ni Rowell, gusto ko nga po mag-alaga ng isda maliliit. Kung isipin mo, yung alaga ng ganyan, gastos lang yan. Kailangan pa ng kuryente yan, kailangan ng oxygen. Kasi pag hindi pataya, siguro, sa isipan niya, pag nakakikita niya yung gano'n, nagkakaroon siya ng sound mind. Pumapayap ang isipan niya. Ayan ba kayo? Iba ko kayo kung ano ang meron kayong yung pumapayapa kayo. Iba naman pag may mga alagang hayop, mas payapa ang isipan nila. Ako naman, pag nakakapunta ng yung adventurous ako, pupunta ako sa lugar kung saan yung makakagalang isipan ko, makakita ko ng mga puno, ilog na lumalagaslas, akit sa bundok, lalakad kahit mapagod, yun, okay na yun. Jogging, yun po yung yun po yung mga fun ko. Ang iba naman ang fun nila, yung pupunta ng resorts, pupunta ng magandang tanawin. Si Christian sa kasi Erlene, mahilig kaya ko nakikita na pupunta na akong matataas ang view. Picture sila, yung mga selfie. Marami siguro doon sila nagkaroon ng sound mind, doon sila nagkaroon ng cure, yung kanilang body. Akala mo, pastor, kailangan mong maging maayos ang kalusugan, kailangan mong pahinga. Ay, bakit nag-jogging ka? Hindi mo na intindihan ang sinasabi ko. Yung isipan ko doon, gumagaling.
Kaya minsan mga kapatid, kung masyadong pag-aralan mo rito, ang katalino ang tinuturo sa atin ng salita ng Diyos, yung paano magkakaroon ng peaceful mind tayo. Yung kapayapaan binigay sa atin, Lord. Even si Jesus Christ, ginagawa ko niya yun. Umakin siya sa burol, sa bundok, upang mag-pray. Para magkaroon ng sound mind. Di po ba, lagi niya ginagawa yun. Tumatawid pa siya ng bundok. Makit ng bundok. Sa Gethsemane, yung mga, anong tawag natin, yung mga secret place, yung Gethsemane, actually, secret place po yun. Hindi alam yun ng mga kalaban, yung mga huhuli kay Jesus Christ. Kaya lang nasumpungan si Jesus Christ doon, dahil kasama si Judas. Sabi ng Bible, secret place po nila yun. Kung saan lagi silang nandoon, nagtitipon ng mga alagad. Kaya po, ano po yung secret place? Ako dati, ang secret place po na ako nasa bayan, Gethsemane. Sa Gethsemane, lahat doon ng room, lahat doon ng prayer room, lahat na doon, napasok ko. May mga pangalan, meron po yung prayer cell na tinatawag na nakabaon sa lupa. Nakabaon sa lupa, nasa ilalim ng lupa, at pabilog. At bawat ganyan, 12 po yun, nakapangalan kay Pedro, Lucas, kay Pedro, San Mateo, Andres, o ano, 12 alagad. Nakapangalan ko, bibili ka lang, tanpa ko, kay Andres ako, kay Pablo, kay Timoteo, kay Pedro. Lahat po yun, napasok ko. Mayroon pang prayer tower. May tower po, akin na yung tower. Doon sa tower na yun, doon ka magpipray. Ang sabi doon, ang pag-usap ng prayer mountain, kung aakit po kayo sa prayer tower, huwag niyong kakalimutan ipanalangin ang bansang Pilipinas. Kasi para po yun sa bansang Pilipinas yun. Kaya pag umakit ako sa prayer tower, ang priority ipanalangin, Pilipinas. Pag sa prayer cell, may kanya-kanya pong room dyan. Ano po bang kahit pag-ministry ang gusto niyo? Ministry ni Pedro, ministry ni kanya-kanya. Pagpasok po nyo dyan, yun po ang prayer po ninyo. Pag sa cottage naman, ang dami, lahat doon. Nakakapagdala po ng tinatawag na healing. Si Pastor Larry, sa kasi si Ate Gemma, yan, jogging. Pumupunta din ng prayer mountain sa Buso-Buso. Ano yun, yung ano pang prayer meeting ni Coach Kodik? Patay na yata si Coach Kodik. Yung prayer, ano yun, yung sabi sa puso-puso. Yung prayer mountain ng Bread of Life, katabi ng crosser. O, lagi siya pupunta doon at doon nag-pray. Nagbabayad, magdamag. Magbabayad po sila, magbabiyahe, para lang magkaroon ng ganitong sound mind. Ngayon, sa ating buhay bilang mga alagad, hindi na tayo pupunta ng bundok na tayo eh. So mag-isip tayo kung saan makakapagpahinga naman para magkaroon tayo ng tinatawag na sound mind. Ako kasi ang sound mind ko biyahe dati. Pag hindi ako nakabiyahe ng motor sa isang taon, para akong kulang. Kaya yung Bicol na yun, minomotor ko lang yan. Baby siya, minomotor ko lang yan. Pag nakabiyahe ako, ang sigla ko. Ang sipag ko. Pero kung biyahe pa ng Bicol, pag ibalik ko, lubong ng mata ko. Pastor, sabi niya, Kuya, lubong ang mata mo ah. Okay lang yan. Masaya ako yan. Iba po yung epekto sa katawan kapag meron kang nakukuhang sound mind, yung healing, yung cure. Ngayon tanong, ngayon sa ating pag-aaral, sa ating learning, saan pagod ang ating mga puso, ang ating mga isipan? Kayo po ba ay pagod, stress, hindi lang po ninyo namamalaya? Ang sagot po ay Matthew 11, verse 28. Sabi ni Lord, come to me, ilapit niyo sa akin ang lahat ng yan, and I will give you rest. Ang sabi ni Lord, learn from me, and sabi niya, ano sabi niya? Pag-aaral kayo sa akin, at pasanin niyo ang aking pamatok. Sapagkat ang aking pamatok ay magaan. At sa akin, makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Nandyan po kayo mga kapatid. Matthew 11 verse 28 po yun. Hindi po yung ginagamit pag may lilibil lang ang patay. Yan ay ginagamit sa mga buhay na lalo't may mga stressful na pag-iisip.
Mga pagod. Minsan, alam ko ba ninyo na kapag ang isipan natin pagod, mas madaling mapagod ang katawan? Yun pong natuklasan ko ngayon. Kaya kung mayroon dapat unang pagalingin, hindi katawan. Ang unang pagalingin, isipan. Sabi ni Dr. Atoy, sabi niya, oo nga, magagamot mo yan, pero panandalian lang. Ang tanong, nagamot ba yung pinanggalingan? Pag hindi nagamot yung pinanggalingan, babalik at babalik lang din yan. Kahit i-chemotherapy mo pa yan, ang cancer, sabi niya, dapat malaman mo kung anong pinanggalingan. Yun ang unang gamutin. Kaya sa kay Dr. Atoy, sabi niya, huwag kang magpa-biopsy, huwag kang magpa-opera. Gamutin natin ang pinanggalingan. Ganon din po naman sa salita ng Diyos. Ang katawan, kung nagkakasakit, minsan hindi po yung galing kung saan. Dahil kapag ang tao ay pagod, ang isipan, naapektuhan ang katawan. Andiyan po kayo mga kapatid. Pag ang isip po natin ay masyado ng pagod, masyado ng maraming tangka, magulo na, yan. Ang sintomas yan sa katawan mapupunta. Hindi nyo nabasa yung salita ng Diyos dito ngayon? Na kapag hindi payapang isipan, magkakaroon na ng inggit yan, seselos na yan, kung ano-ano nang gagawin ng isipan yan, dahil yan, cancer sa katawan. Sabi nga dito sa buto eh. Di ba? Cancer sa buto raw? Hindi ko lang alam yung kapatid na dyan kung namatay ng cancer sa buto daw yun. Baka pagod na pagod ng isipan mo. Sa pamilya. Di ba kasi parang breadwinner yung matandang yun eh. Galing ba kayo na kami yun? Kilinig na yata no? So makikita po nyo, nagkasakit yung matanda, malakas pa yun eh. Maaari, hindi natin alam. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ko sinasabi yung gagawin nga nangyari sa kanya. Pero sinasabi ng salita ng Diyos, yun ay mangyayari sa tao. Pero alam mo bakit nangyari yun? Kasi nga, ang target talaga ng kaaway sa atin, alam po ba ninyo, sabi po ng Ephesians, chapter 5, sabi niya, kung kayo magagalit, huwag din yung bibigyan ng butas o crack ang diablo. So sometimes, sinasabi ko doon na ang si Satanas, hindi siya pumapasok sa pintuan ng ating pananampalataya. Ang hinahanap niya, yung leak, yung kung saan may crack, doon siya papasok. Kung saan may butas na doon siya makakasingit. Hindi siya doon ng pinto. Lululusot mong ahas. Para kung may crack ba sa pundasyon ng ating pananampalataya, doon siya papasok. Yun ang pakikialaman niya. At minsan, hindi natin alam na malaya na ang ating isipan kailangang alagaan. Diyan po mga kapatid. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Sino po siya inaalala nyo, lalo pagka wala kang trabaho? Sino po hindi wala trabaho? Wala kang trabaho. Tapos minsan, hindi pa kayo nagkakaintindi ng mag-asawa. Tapos ikaw, pilitin mo magkaroon ng trabaho, hindi ka rin nagkakaroon ng trabaho. Ano kayo? Tatagli ng isip mo. Nandiyan po kayo mga kapatid. At iba-iba po yan, iba-iba ang pasok ng kaaway dyan sa ating buhay. Pinapasok po niya yung mga ganyan kung saan alam niya na mahina siya, na alam niya maapektuhan ang ating pag-iisip. So kaya kailangan sabi ko dito, learn how to protect our mind. Lagyan natin ng protection ng ating isipan from sa mga stress. Mula sa mga nakakasira sa ating isipan. So ngayong umaga, yun po ang gusto kong dalhin sa inyo ngayon. Na protektahan po natin ang ating isipan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Di ba mayroong kanta tayo? Ganda ng unang kantang Pangako. Ano yung mensahe sa Pangako ngayon? Dito sa huling kanta, kinakanta natin, ay pangako mo, ano na yung mga hawakan natin. Pero sa unang kanta, iba, may commitment. Pinapahayag natin yung kalooban ng Panginoon. But this morning, ilagay po nyo sa inyong learning ano ang kinakapaguran ng inyong pag-iisip. Alam po ba niya sabi sa Bible, pag siselos ka, pag kayong siloso, grabe yung pagod ng isip niyo. Kasi pag alis ng asawa, saan siya ngayon? Anong ginagawa niya ngayon? Sino kasama niya ngayon? So lahat yung monitor niya. Tapos ngayon, sasabihin pa sa iyo ng social media, mag-download ka ng yung application na manidetect mo kung nasaan ang asawa mo.
I-encourage ka pa niya na, alam mo, wala sa hotel yan. Kasi madidetect ng cellphone. Hindi ko ba? So, pagka ano iniisip mo, kapag ano iniisip ng tao, kumbaga saan mo, turtadong isip niya. Kasi ang iniisip niya kung nasaan ang ginagawa. Amen. So, anong nangyari? Magsisimula na magkaroon ng sintomas sa katawan mo. Pag sobrang stress, marami siyang gagawin. Iinom, magbibisyo, ano ba? Kakain. Yun ang pupunta niyan eh. Magbibisyo, kung hindi sigarilyo, inom, mag-drugs, o kaya kumain ng lumamon. O kaya, huwag magkakain, magpalipas ng gutom. Yan po yung mga bunga ng ang isipan ay mayroon ng tama. Kaya mo katabi mo kung may tama. Huwag mo sabihin, may tama ka. May tama tayo ngayon sa mensahe. Pero alam ko, sa totoo lang, kahit hindi nyo aminin, mayroon talaga. Amen? See the word amen? Mayroon. Kahit yung nananahimik lang dyan, ano yung nananahimik lang, mayroon yan. May naalala yan. Kaya sabi ko, mamaya ko ito. Mahala ka, alam mo naman, pag gumawa ka ng maganda, siguro ng kalaban mo, hindi ako. Bakit ako? Hindi biro ako sa ganyan. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Dito na lang yun. Pero sa isipan ko, hindi na. Kasi bakit? Nakakasakit ako. Sa akin, ang balik ng tama, hindi naman sa kanya eh. Sa akin. Kaya kung mag-iisip po tayo ng hindi maganda, sa atin din ang problema. Tayo ang magkakasakit. Hindi minindis po yun dahil salita ng Diyos yun. So binibigay sa atin ang wisdom ngayong umaga. Napakahalaga pala maging mapayapa lang tayo. At pag meron tayong problema, yun ang tayo na pwede tayong kumanta ng Lord ng mga pangako mo. Sa'yo lang titingin, Panginoon. Tiwalat kahit ganap. Ano ba yan? Liwanag at gawain. Yun. Alin po yun? Yung salita ng Diyos yun. Mga pangakong nakasulat sa salita ng Biblia na pwede natin panghawakan. Amen? Okay. So, pakicheck nyo sa mga katabi. Tanungin mo yun yung mga asawa. Siloso ka na. Ayan. May paalala ang Panginoon. Danger yun. Ano ba yung nakalagay dito? Yung sa magandang balita, nakalagay. Yung mainggitin. Kung sabi ko, Pastor, hindi ako siloso. Eh, baka mainggitin din. Yung inggit, matindi rin. Ang nakalagay kasi dito, envy. But the envy heart, yun ang matindi. Tingnan nyo, babasahin mo natin. Sa King James. Sabi po dito, a sound man, a sound heart, is the life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. Grabe, yung envy daw po, sa Grego ay kinaw. Ang ibig sabihin po niyan ay adore, zeal, or jealousy. Yan po ito. Ano daw po ang nangyari? Nagkakaroon ng pagpasok ng adversaries, nagkakaroon ng anger, galit. Kaya napapasok. Kaya nga sabi ni Pablo, kung magagalit ka, huwag na yung daan, yung bigla na makapasok ang kaaway. Pag ikaw magagalit, ang daw, pawiin mo agad. Huwag mong bigyan ng daan na makapasok ang, sabi sa English, do not give a foothold to the enemy. Huwag niyong bibigyan siya ng kahit ng butas para sa iyo makapasok. So, mga kapatid, napag-alala po naman natin ngayon mga bagay na ito. Dahil kung hindi, itong mensaheng ito ay simpleng paalala sa bawat sa atin, mga dabihan, sa mga baguhan, na anuman ang wala sa atin, pagpasalamat lang natin sa Panginoon, magsikap lang tayo, pero huwag may stress ang ating isipan. Magkaroon lang tayo ng tinatawag na kapayapaan. Tanggapin natin ang kapayapaan na bigay ng Panginoong Yesus sa ating buhay. Dahil kapag nagka-Kristo tayo, meron tayong tunay na kapayapaan.
At ang kapayapaan yan ang magdadala sa atin sa araw-araw. Na kahit tayo dumadanas ng mga pagsubok, dumadanas ng mga iba't ibang circumstances sa ating buhay, tayo nagiging peaceful. Kahit sa pagharap at sa kamatayan, tayo ay nagiging mapayapa. Nakakatuwa po yung isang video na yung paghihingal ng nanay niya naman ng palataya, binidyuhan. At nung binibidyuhan po siya, sabi ng nanay niya, nakikita ko na ang langit. Napakaganda, walang kasing ganda. Sabi niya, handa na ang lahat. Maghihingalo po siya, nagkasalita po siya. Sinasabi ko na siya ng ganyan, anong maganda ng anak. Nakikita ko na sila. Sabi niya. Tapos, sinasabi, kaya gusto ko na kayong lahat, binanggit lahat ng kanyang mga manugang, mga anak, mga apo, ang kailangan sa Panginoon kayo. Hihintayin ko kayo. Handa na. Sabi niya, nakikita, sinasalubong na ako. Naghihingalo, nagkasalita. Kaya maya-maya, namatay na. Sabi ko, grabe, yun ang magandang video na sa huling hininga ng matanda, nakapagsalita na magawa ng kagaya, nakikita niya. Alam po niya mamamatay na nakakakita talaga siya. Kapakita talaga ng Panginoon niya. Hindi lang yung isang video nakita ko, isang video yung bata. Pero yun po namubay, hindi ko na tayo. Nag-aagaw, hininga din, pero binuhay ng Panginoon. Nagkakaroon po ng tinatawag na kapayapaan. Ganyan po ba yung mga kapatid? So sana mga ito po yung real talk na kahit iwasan natin, hindi natin may iwasan. Nararanasan ng bawat isa sa atin. Ang iba naman, stress sa trabaho. Ang kalaban, amo. O kaya mga katrabaho. O mismong trabaho, mismo sa sobrang dami. Okay. So, iba-iba po ang ating experiences bilang mga alagad, pero mag-ingat po tayo. Dapat marunong tayo magkaroon ng ating fund. Sino word fund? Yung word na fund po sinasabi ay maliit na paraiso na kung saan. Yung fund po kasi tinutuko yun sa'yo. Pag may mayroong bahay, may sariling batis, may corals, may mga isda, pero maliit na swimming pool. Maliit lang siya. Yan ang tawag ng fund. So maghanap tayo ng ating fund, depende sa ating fund kung anong gusto natin. Kung saan tayo ay hindi, kung saan tayo naririnig tayo, saan tayo hindi maayos. Andyan po kayo mga kapatid. Minsan may nasalubong ko naglalakad. Naglalakad. Sabi ko, bro, lalakad lang po kayo mag-isa. Opo, nagsasound mind. O, nagkaintindihan kami. Ibig sabihin, ilit. Nagpapahinga siya. Nagpapagaling. Nakakita naman naglalakad, tapos nagpapahinga. Amen. Sana nagkakaintindihan tayo. Yung kung pagod ka, pagod ang yung kung saan mo pagod, then go to your fund. Go to your place. Kung saan may sound mind. Pag sinabing sound mind, healing, cure. Nagpapatanggal ka na, sabi niyo, pagka nandito, oh bro, nandito ka. Wala, nagpapatanggal ng stress. Ba, okay ah, pampatanggal pala kami ng stress. Di ba, iba, nasa barkada, nagpapatanggal daw ng stress. Pwede naman din yun. Basta, kung saan yung place mo. And then, kung kayo meron po tayo naintindihan. So, sabat, marunong tayo magpahinga. Marunong tayo magkaroon ng sound mind. At bawat isa sa atin, hindi para pareho. Amen? Tingnan nyo ang daliri ko. Yung thumb mark ko, hindi mo thumb mark. Ibig sabihin, we are unique person. May kanya-kanya tayong fan. May kanya-kanya tayong place. Kung saan, malililig po tayo. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kaya unawain po natin ang bawat isa sa atin. Unawain po natin ang bawat isa sa atin. Unawain natin ang ating sarili. Kung paano po tayo, ngayon, meron po tayong seminar, pwede kong fund yun. Pagdadagdag ng wisdom sa atin sa pagiging alagad sa convention seminar. So,
So, purihin ang Panginoon. Ngayong umaga, tina-challenge ko po kayo para iwas stress, iwas depress, at iwas baliw. Ulitin ko po. Tinuturuan ko po kayo na iwas stress, iwas depress, iwas baliw. Kasi po pag na-depress na, kasunod po baliw. Hindi na kinaya, bumigay na. Nakakita na po kayo na rin. Sino mo amen? Actually, taga rito, na-depress lang po yun. Nagsimula sa stress, dahil sa pamilya, sa pagkain, everything. Hanggang sa ma-depress na, hanggang sa hindi na kinaya, nakakalungkot. So, kailangan ang munang gumaling sa kanya, yung isipan po niya gumaling. At kilod lang yun magagawa. Kaya minsan di ba yung mga tao may baliw? Pag nakasumpong ng mga lingkod ng Diyos, pinapalayas yung masamang espiritu. Pag-espiritu ng kadiliman. Kasi siya lang naman nagbibigay ng depression, siya nagbibigay ng stress. So minsan, hanap na rin ang tao yun. Kaya nagkakaroon. Kaya minsan ang alagad, pinapasok mo. Hindi tayo makakaiwas doon. Malibang magkaroon tayo ng wisdom na katulad dito sa salita ng Diyos. And then, mga kapatid. So willing po ba kayo? Ngayon, alam na natin ito. Are you willing na mag-minister sa iba? Willing po ba kayo magsabi sa iba? Kapatid, counseling ba? Na dapat alam mo kung paano ka gagaling sa mga ganyan. So hindi pwedeng, kapatid, kung pasado magpagod sa ganyan. Minsan sinasabi ng mga artista, sabi nga ni, sino yung artista sa Amerika nagsabi ng gano'n? Minsan si Rosana Roses nagsabi na isang malaking, sabi niya, pag wala kang value, kung hindi nila nakikita ang kalagahan mo sa iba, huwag kang magbawa doon. Amen. May stress ka lang, sabi niya. Kaya malaking kabaliwan ang magbabad sa lugar na hindi nila napapalagahan kung ano ba. So sabi niya, come out din. Umalis ka dyan. Amen po ba? Amen sa church. Pag sa simbahan, dito sa simbahan, hindi nila nakita ang kalagahan. Halimbawa, dito sa simbahan, dito kumatin sa atin, hindi natin nakita ang kahalagahan niya. Dapat na siyang umalis. Kasi bakit? Hindi naman nakikita yung kahalagahan niya. Sa simbahan. Kaya mahalaga po ng bawat isa atin, nakikita natin ang halaga ng bawat isa. At makikita lang natin ang halaga ng bawat isa kung ang bawat isa atin mayroong sound mind. Kasi pag walang sound mind ang bawat isa, ang nakikita mo lang sarili mo. Yung magulo nating pag-iisip, yung ating stress. Sabi niya, Mari, kumusta? Stress ako? Grabe. Sa ginagawa ng tao yun. So ibig sabihin, may tama ng isip mo. Inaatake ka. Stress ka eh. Magulo ng pag-iisip mo. Puron ka na ngayon saan? Sa depression. Papasukin ka ng kaaway. So, ano mangyayari? May kasunod dyan. Sa katawan, may kasunod dyan. Anong kasunod sa katawan? Sakit sa katawan. Hindi daw natin pwedeng payagan. Kaya pag sa isipan natin may pumapasok, i-stress ako nito. Alam mo na, gusto mo magkasakit ha? Hindi po pwede. Hindi kita pinapayagan. In the name of Jesus, mga pangako ng Diyos, hindi ko obra. Sakit? Hindi po pwede. Problema sa bahay? Hindi po pwede yan. Hindi po pwede yan. Alam ko ang lunas dyan. Huwag ako. Ay, mga ganun. Pag may lumaran na problema sa inyong buhay, nasabi niyo, huwag sa akin, huwag ako. Alam ko ang sunod niyan. Yung iba hindi na makangiti, ang dami siguro lang na. Mga kapatid, andyan ba kayo? Yung may katabi mo, na ganyan-ganyan lang yan, pero madaming dalang din yan. Isuko na natin sa Panginoon ito. At tanggapin natin ang kapayapaan ni Jesus. Di ba sabi ng Panginoon, peace be with you. Ang kapayapaan ko. Sabihin mo sa katabi mo, shalom kapatid, shalom. Ang ibig sabihin, ang kapayapaan ng Panginoon Jesus sa Bito. Ginambatian po sa Jerusalem. Shalom. Kasi minsan sa Facebook, shalom. Kami ginagamit namin yung shalom.
Hindi po yung pangalan ni Shalom dati Walo yun ang spelling. Shalom, ibig sabihin, peace be with you. Amen? Magtayo po tayong lahat at magkaroon tayo ng peace be with you. So magkaroon tayo ng learnings mamaya po. Hingin natin sa Lord yung kapayapaan na ito. Nasabi na si Lord lang ang nagkakalo. Diba sa Joel Pulso, meron tayong kinakanta. Ewan ko lang, kinanta natin ng masayon. Kasi ang kanta natin ngayon, handog mo ay kapayapaan. Kinanta mo yan ganito, handog mo ay kapayapaan. Ang lungkot mo. Kapayapa. Handog mo ay kagalakan. Diba? Ang ganda-ganda. Hindi naman tayo nagsipag-usap, pero yung mensahe na malanta, yun din yun. Mga kapatid. Handog ng Diyos sa atin, sa krus ng Kalbaryo, ating Panginoon, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng kagalakan sa kabila ng mga circumstances na ating Ang warning lang ngayon ay alagaan natin ang ating isipan, ang ating puso. Suot natin ang helmet ng kaligtasan, ang pagiging marunong sa salita ng Diyos, ang mga bago ng Diyos, at isuot natin ang baluti ng pagiging matuwid, yung matuwid na pamumuhay. Ang ating puso, maprotektan, sabihin, magawa natin ang tama. Let us pray. Amo, Father, salamat.